Sabi mga kababayan dito sa balita sa Manila Standard, may pa-survey po yung Okta Research. Sabi rito, most Pinoys don't trust China. Back PBBM stance on WPS. Kaya siguro mga kababayan, yung ibang mga dilawang politiko naging anti-China na rin. Ang natitira na lang po, mga kababayan na pro-China, yung mga DDS. Pero pansin ko, si Inday, tahimik. Bakit kaya? But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo itong ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So super majority mga kababayan na ngayon ang walang tiwala sa China. So dapat itong super majority, yung mga politiko po na pro-China, dapat wag ninyong iso-support po sa midterm elections. Lalo na sa presidential elections. Pero yung mga dilawan po, reject pa rin siyempre. Kasi po, naglalaro lang po itong mga dilawan. Sa totoo lang, yung mga sponsor po ng mga dilawan, yung mismong origin nila, pro-China. Kaya lang, siyempre, yung popular sentiment ngayon, anti-China sentiment po. Kaya itong mga dilawang politiko, sumasakay lang po, parang kumakampi sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kasi, alam niyo napaka-popular ng ating Pangulong Bongbong. Kaya wag pa rin kayong pauuto, mga kababayan doon sa mga dilawang politiko. Alam na ninyo kung sino? Most of this, mga senador. Nakikisakay lang po sila. Tama pa? Sila po yung pasimono, mga kababayan, doon sa kanila nagsimula kung bakit humina yung defense ng ating bansa at na-involve din po yung mga Chinese. Di ba nagsimula ito kay Corico? Kaya lahat ng kaalyado, mga kababayan ng mga dilawan, reject pa rin kahit lumalabas, kumakampi na sila sa paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga manggagamit lang po yan at mga oportunista. What? Di ba? Pero siyempre, lalo na yung mga politikong pro-China, i-reject po natin. Isama natin sa mga dilawan na isyot sa inidoro. Di ba? So, sabi rito, most Filipinos mistrust China, citing it as a significant threat to the Philippines. A survey conducted in March showed. Marso pa pala ito mga kababayan na ginawa yung survey. Matagal na. Pero ngayon pa lang nilabas yung balita, August 18. Baka isipin ninyo mga kababayan, bahaw na. So sabi rito, di pahayag 2023 first quarter survey conducted by Publicos Asia Incorporated showed that 79% mga kababayan of respondents believe China poses a significant threat to the Philippines. Yan man talaga po yung totoo niyan. Kaya importante pong kastiguhin natin yung mga politiko na naging dahilan kung bakit na-involve din yung China, naging abusado sa atin, yung mga nakipagbarkada, madaling sabi, nagpauto, at worse, naging makapili, maybe for certain consideration po. At malamang, nakasalok po. Di ba? So sabi rito, 6 out of 10 Filipinos also support the stance of President Ferdinand Marcos Jr. on the issue of the West Philippine Sea. So napaka-popular, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ng mga mamamayang Filipino,
tama ang direksyon na kanya pong tinatahak. So sabi rito, this support niya encompasses not yielding to China, seeking a diplomatic resolution to territorial disagreements, and fortifying bilateral cooperation between the Philippines and China. So ayaw ng mga Filipino po ng sinusulong na bilateral talks. So naintindihan nila na sa bilateral talks, mga kababayan, lagi tayong niloloko eh. Hindi man sila sincero sa mga sinasabi nila. And alam ng ating mga mamamayang Filipino, sinusulong nila to their advantage kasi po itong bilateral talks. Edwards, matapos na makipag-usap tayo in a bilateral talks, ganon pa rin, lalo pa ngang lumala yung kanilang harassment in bullying. So sabi rito, we have been following Filipino voters' perceptions of certain countries and international organizations since the first quarter of this year. We can infer that voters have varying attitudes towards these entities, particularly the United States, China, and Russia, said Eric Estrabo, Pahayag Project lead. So ito pong issue, mga kababayan, sa West Philippine Sea. Magiging major issue po ito sa midterm election. Ito yung magdidetermine, mga kababayan, sa kung sino ang iboboto ng mga mamamayang Pilipino. Kung pro-China ka, tapos ka na. Inidoro. Kaya sabi natin, pati po yung walang stand dito po sa West Philippine Sea, mga kababayan, yung mga naglalaro lang, isama natin, mga kababayan, sa inidoro. Pero yung naging anti-China, na dilawan, mga kababayan, awag kayong pauuto. Inidoro pa rin. Tama po? Kinaklaro natin, mga kababayan, baka kasi maisahan tayo nitong mga dilawan na grandstanding po sa Senado. Tandaan po natin, nagsimula sa kanila ito. Huwag tayong paluloko sa grandstanding po nila. Lalo na po yung mga minions ni Maudig. Di ba? Yun, arap-arapan talaga po na pro-China. So sabi rito, Japan holds the highest level of trust among Filipinos, followed by countries in the Association of Southeast Asia Nations, Canada, South Korea, Australia, and the United States of America. So mataas yung tiwala ng mga mamamayang Filipino. Siyempre, doon po tayo sa traditional allies po natin. At yung ideology, kaparehas po sa atin. Democracy. Hindi po yung dictatorial, communist, socialist, dictatorial regimes. Siyempre, kung saan po tayo masaya. Di ba? Democratic ideals po tayo eh. So, akma tayo sa Japan, sa South Korea, sa Australia, sa Amerika. Iyon po, mga kababayan, ang katotohanan yan sa Canada and European countries. So, sabi po rito, a separate survey by Octa Research showed Filipinos supporting the expansion of military cooperation between the Philippines and the United States to address issues in the West Philippine Sea. So, suportado nila po ang paglalagay ng mga EDCA sites dito sa ating bansa. So, tandaan po natin, mga kababayan, na yung mga dilawang senador, sila yung responsible sa pagpapalayas po ng military bases po dito. Nilason yung isipan ng mga Filipino. Doon nagsimula yung pang-aapi sa atin ng China. Pinaniwala tayo sa mga propaganda nila, mga kababayan, na walang foreign power yung mag-i-interest sa atin. Ito na tayo ngayon. Kahit daw palayasin yung mga
Amerikano rito. Ito daw na, di ba, naalala ninyo? Iyan anyang mga military bases magiging magnet ng gera. Lahat kalukuhan po yung ginawa ng mga anti-US military bases. Manapakalinaw po yung Japan, South Korea, their host ng mga military bases. Napakaraming military base doon. O bakit? May nag-intention pong lusobin yung Japan ngayon? Di ba wala? Kasi may military base sila. Pinagluloko po tayo. You see, pagkatapos yung Cory Constitution, yung ating constitution po, ibinawal yung nuclear, nuclear power. Kaya sabi po ni Enrile, ang ginawaan niya natin, iginapos natin yung ating sariling mga kamay para hindi natin ma-defend yung ating sarili. Yun ang ginawa mga kababayan ng Dilawan government nang tumake over po sa ating bansa. Iginapos natin yung ating sarili para hindi tayo makadefensa. Malamang sa malamang, ang nasa likod ng lahat ng itong movement noon, China. What? Kasi kauri po yung ideology. Kauri. Talaga niya, Mr. Maravillas, lumilinaw na. Malinaw na po, mga kababayan. Kung malabo pa ito sa inyo until now, ay kailangan siguro na i-review ninyo yung history. Di ba? Yung totoong history. So sabi rito, the tugon ng masa survey conducted from July 22 to 26 showed that 54% of adult Filipinos are in favor of strengthening and expanding the Philippine-US military ties to address the territorial disputes in the West Philippine Sea. Kaya laging sinasabi natin na pasikreto na lang siguro na kasi bawal nga sa ating konstitusyon, i-position na natin dito yung mga ICBMs in medium range missiles with nuclear warheads. Kasi po, pag tayo inintensyon na ng China, ayan ang constitution po. Kasama yan sa masusunog. Pagira na po, mga kababayan, wala naman po nagbabasa ng constitution pagira. Di ba? Yan po ang reality. May sumusunod pa? Wala na po. You have to defend your life. Kahit ayaw mo, you have to take arms. Ganon yung nangyari nung gira dito sa ating bansa. Di ba yung mga tawag dito? Mga katipuneros natin. Kahit mga kababaihan nga, they participated in the war. The war of independence po. Kasi kung hindi yun ginawa, pasalamat tayo sa matatapang nating mga ninuno. Kaya tayo ganito. We have this freedom, mga kababayan. Nakatalingkas po tayo. Kaya nga lagi nating ginugunita yung kabayanihan ng ating mga ninuno. Yun ang ating tinuturo sa ating mga anak. Itinuro sa atin at itinuturo sa ating mga anak yung pagiging, yung patriotism, yung pagmamahal sa ating bayan. Dinistroy po yon, na-infiltrate po yung ating edukasyon. Kaya po, tingnan ninyo, dumarami yung mga makapili. We have to totally reject itong mga gawain ng mga makapili. Anyway, mababang porsyento naman po sila. Sabi rito, only 11% are not in favor, while 32% are undecided, according to the survey. Nasa 11% po yung nanggagaling dito sa 11% yung mga makapili. Di ba? The areas with the most support for the expanded Philippine-US military ties are in balance of Luzon and Mindanao.
with 56% and 59% respectively. Only 46% however are favorable in the National Capital Region in Visayas, sabi po ng Okta Research. Opposition to the strengthening and expansion of U.S.-Philippine military cooperation to address WPS issues is strongest in Visayas at 14%, while Balance Luzon 11%. Ito yung na-influensya ni Maudig siguro. Si Maudigs po, Bisaya baga po si Maudigs, kaya may influensya doon. 8% NCR, 8% in Mindanao, 11% had similar levels of opposition at about 1 in 10 adult Filipinos residing in those areas. Ito yung mga nalason po ng mga propaganda sa mainstream. Nakikinig siguro ito doon sa mga programang naririnig sa sa airing sa SMNI, lalo na doon sa gikan sa China. Ay gikan pala sa masa. Para sa masa. So sabi rito, across socio-economic classes, Class A has the highest percentage of favoring the expanded U.S.-Philippine cooperation with 67%. The opposition is strongest in Class ABC with 15%, followed by Class D with 12%. For those undecided, sabi po, or ambivalent, Okta said the NCR has the highest percentage with 44%, followed by Visayas with 33%. Yung marami mataas doon mga kababayan sa NCR, busy siguro. Hindi magapag-desisyon, busy sa sa kung ano-anong bagay. Meanwhile, mga kababayan, si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro on Wednesday said the country should develop its military bases to fully secure its territory and safeguard its future. So tama po ito na posisyon mga kababayan ng ating defense chief. Kaya nga po, Secretary, bilis-bilisan na po ninyo yung pag-develop, yung paghakot ng mga logistics para masiguro natin yung ating defense before nating palayasin yung ambassador. Dineclare na yung ambassador ng China po sa Kalayaan, municipality ng Kalayaan sa Palawan as persona non grata. Sabi natin, kailangan siguro isara na yan na embassy ng China rito. Basta't mai-ready na natin yung lahat, palayasin na natin sila. Huwag na tayo makipag-usap. Gawin nila yung gusto nilang gawin dito, na sige man lang ang panloko nila. Gagawin din natin yung para sa atin. Pag lumusob sila, di yun na yung hudyat. Di ba? Sa susunod, pag sinabuyan pa tayo ng tubig dyan, sabuyan din natin ng asido. Di ba? Pasiguro na kayo, bumbay natin ng asido. So sabi ni Gibo, this Philippine bases niya with EDCA facilities, binisita niya po yung EDCA projects at Camp Melchor de la Cruz in Gamo, Isabela, in Fort Magsaysay, in Nueva Ecija. Apat na mga EDCA sites yung binisita mga kababayan ng Gibo. Tiningnan siguro ano na yung progress ng paghahakot ng mga defense equipment. So sabi niya, these Philippine bases with EDCA facilities are purely for our internal credible deterrent posture.
Ah, yun po ang intensyon. Ngayon, yung mga pro-China, propagandista, mga kababayan, pinalalabas nila, mga kababayan, na ito'y gagamitin ng mga Amerikano sa paglusob sa Taiwan. What? In case na lusobin na gagamitin for defense ng Taiwan. This is not for Taiwan. This is for the defense ng Pilipinas. Iba man yung sa Taiwan, may agreement man sila doon. Mga kababayan sa Taiwan, mas advanced yung defense equipment, mga kababayan ng Taiwan, kaysa sa atin. Kaya yan ng mga Taiwanese. Pero yun, mga kababayan, ang pinalalabas na mga propagandista na siguro laging nakakasalok. May suporta galing kay Xi Jinping. Ang intensyon nila para takutin yung mga Filipino at mag-withdraw ng support, mga kababayan, sa Amerika, at gustong siraan yung policy direction na tinatahak ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dumikit sa Amerika. Defense Department spokesperson Arsenio Andolong meanwhile said Teodoro's visit provided an opportunity to assess the status of the ongoing developments in this facility. So, chinecheck niya kung nakaposisyon na lahat, kung ano yung progress. Kasi lumalala yung yung ginagawa ng mga Chinese dito. So sabi niya, these visits are part of the DND's chief's commitment to strengthen the country's defense capabilities and foster closer ties with military personnel and local communities, sabi po ni Andolong. Secretary Teodoro's visits began in Cagayan earlier this month. He is poised to continue his visits to another military base or to other military bases and the other existing EDCA sites in additional agreed locations. So may mga bago pang bubuksan. Maganda. So, tama po yan. Sabi ko nga, tadtari na po ninyo. Buong Pilipinas, huwag makikinig dito sa mga oposisyon. Itong mga oposisyon natin, daldal lang sila ng daldal. Pagdating ng oras, tatakas yan dito, pupunta yan sa Amerika. Tulad na noon, mga kababayan, yun ang gawain nito mga dilawan. Ang takbo po sa Amerika, pero anti-Amerika sila. Anti-American policy. Yung inclination natin sa Amerika, laging tinutulig sa nila. Pero pagdating ng oras, ang takbo nila sa Amerika. Di ba? Si Ninoy Aquino po, nagpagamot sa Amerika. Nagpagamot pa si Apulacay. Kasi Imelda po. Pero yung mga ideologies nila, mga kababayan, parehas ng China. Hindi man yung mga Chinese yung sumaklulo sa kanila. Ngayon, sabi rito, meanwhile, an American security analyst said the BRP Sierra Madre, the dilapidated warship that the Philippines intentionally ran aground on Ayungin Shoal to counter China's claim to the area could soon succumb to the elements. Malamangan niyang tuluyan ng mabulok. So, kailangan natin itong asikasuhin, mga kababayan. Anyway, madali lang naman yan. Pag naayos na yung lahat na dapat plansahin po sa Joint Patrol, di magpadala ulit tayo ng panibagong barko dyan. At before na isadsad, kung may luma ulit tayong barko, before na isadsad to replace the, or in the other areas, nakakonvoy yung warship ng mga Amerikano. Doon natin masusukat ang resolve ng China kung sila magsusumpit pa. Pag nagsumpit sila, sumpitin na natin ng nuklear. Di ba? So sabi rito, Ray Powell, lead for Project Muso,
South China Sea at Stanford University's Gordon Nutt Center for National Security Innovation said, the recent use by Chinese ships of water cannons to block a resupply mission to the shoal was part of a focused campaign by Beijing to illegally blockade the ship until it succumbs to the elements. Kaya ayaw nila na magdala tayo ng construction materials. Kasi yun ang intensyon nila. Ang gusto nila, sila lang yung nagko-construct. may airstrip na nga na nasilip, mga kababayan, na ang sabi, ginagawa yung mga Chinese. Doon sa Paracel Group of Islands. You see, sa kanila, hindi yun bawal. Tayo, bawal po sa ating territory. Which, unless something changes it, inevitably will, said Powell, a former U.S. Air Force colonel. At that point, China's campaign will have succeeded in winning control of the ski location, just 100 nautical miles, or 185 kilometers from the coast of Palawan and deep in the heart of the Philippines' exclusive economic zone. Powell said it was outrageous that China was denying the Philippines free access to one of its own installations within its own EEZ, and the issue deserved more international attention. Tama po. Also on Thursday, Palawan, 3rd District Representative Edward Hagedorn filed a resolution urging the government to take appropriate action in securing the West Philippine Sea through the conduct of joint multilateral maritime patrols. In House Resolution 1201, Hagedorn said officials from the Philippines and the United States have repeatedly stated their intention to conduct a joint maritime patrol in the West Philippine Sea for the protection of the Philippine sovereign rights and the maintenance of regional stability and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. So, anyway, itong subject ng resolution po ni Hagedorn, noted na po siya. Yun man talaga yung, yung gagawin ng ating gobyerno. Multilateral, patrol. Joint patrol, mga kababayan, dito sa West Philippine Sea. May mga pinaplansa na lang po. O ngayon, idigdag ko na lang po ito, mga kababayan, na balita dito sa Politico News. Sabi rito, is water cannon a weapon? Aimee Bato say yes. DFA unsure. What? Basahin natin para malaman natin kung ano yung posisyon nila. So, sabi rito sa balita, Senators Aimee Marcos and Ronald De La Rosa believe a water cannon should be considered an unconventional threat whose use by a foreign entity against a Philippine vessel could trigger the Mutual Defense Treaty with the United States. So during the Senate Foreign Relations Committee hearing Wednesday, De La Rosa said a water cannon could be considered fatal if used by an aggressor. Baka malipat po kayo, mga kababayan. Tandaan ninyo, si Bato po, minion po ni... ngayon, gumaganon-ganon si Bato kasi alam niya na very popular yung issue sa West Philippine Sea. At pag nalata siya na malamang hindi na siya manalo for re-election sa 2025. Di ba? Kaya tatandaan ninyo, mamarka ninyo ito, mga kababayan. Minion po si Bato. Kala ninyo, kampi sa... Anyway, alam na ninyo. Alam natin it does not constitute an armed attack. Pero ang epekto niyan, pag tinamaan ng Coast Guard niya natin, natumba, nahampas ang ulo, doon sa sahig ng barko, patay pa rin, sabi ni De La Rosa. Ayos man. Hindi nagpapalata si Bato.
Walang bala na pinutok, tubig lang, pero ang effect sa injury can be death. Marcos, the committee chair, si Amy Marcos, also sought clarification from the Department of Foreign Affairs about the statement of its spokesperson, Teresita Daza, that it was too early to invoke the MDT following the water cannon attack. The presidential sister pointed out that in the bilateral guidelines between the United States and the Philippines, both parties have to defend each other from conventional and non-conventional threats. So tama po, mga kababayan, ang sinasabi ni Super Ate. Kasi weapon pa rin siya. Unconventional nga lang. The use of water cannon should fall under the non-conventional threat, sabi po ni Amy Marcos. But the DFA Office of American Affairs Assistant Secretary Jose Victor Gonzaga said their lawyers would have to look into whether the use of water cannon or a military-grade laser will fall under non-conventional warfare as mentioned in the bilateral guidelines. We have to look at the guidelines as a living document. Discussions are ongoing with our U.S. counterparts and we're hoping to get better clarification, sabi po ni Gonzaga sa hearing. No need to be legalistic. Clearly, a water cannon is a threat of some sort, whether classified as conventional or non-conventional. It is quite clearly a threat, sabi po ni Amy Marcos. Tama si Amy. Pero kailangan talaga na linawin kung ito pong paggamit, pambubumba ng tubig ay pwedeng or pwede nang i-invoke yung ating MDT, Mutual Defense Treaty with America. Pero sa susunod siguro, pasiguro na rin po kayo na pang-risk back. Gumamit sila ng tubig, gamitan natin ng asido. Liquid pa rin. What? Di ba? Ayun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo po sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.